Eh, grabe yung ginagawa ninyong mental torture. Oh, tama ba yun? Eh, dadalhin ho yan habang buhay. Anxiety tsaka depression, akala nyo dun lang natatapos yun pagka binarag nyo. Hindi, habang buhay yung dadalhin yan. Oh, wala kayong mga konsensya. May nagtanong sa akin, "Good evening, sir. Palagi po akong nanonood ng video nyo, sir, sa YouTube, sir. Ang galing nyo po, sir. Sir, kaya po ako nag-message sa inyo, sir, kasi isa din po ako sa may utang sa OLA, sir. Nag-message kasi sa akin yung mga OLA, sir, at tinatakot po ako, sir. Babayaran ko naman po yung utang ko, sir. Gipit lang ako ngayon, sir, kaya hindi ko po nabayaran ngayon, sir. I-send ko po sa inyo yung text sa akin ng OLA, sir. Pa-advise po ako, sir, kung totoo po ba lahat ang nasa text nila, sir. Thank you, sir." Investigation Officer, Online Lending Companies. Possible case: the 2016 revised rules of procedure for small claims cases. Under this case, the debtor will be imprisoned /staffa/fraudster/breach of contract if negligence found. We're serving our investigation team at your place with coordination to the nearest barangay to conduct ocular inspection and preliminary investigation within 24 hours, and we're requiring you to be visible at any time. Wow! Ang ganda ng pagkaka-English eh. Maraming salamat po sa pinadala niyo pong katanungan, no? At bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, kakaiba ho itong ola na nahiraman po ninyo, no? Masyadong tawag dito, tanga. Pero bago natin sasagutin, salamat po, no, din sa inyong panonood, no, kasi kung wala naman ho kayo, no, hindi ko naman ho itutuloy itong ginagawa kong paggagawa ho ng mga content, no, kasi the reason behind that I'm doing this is because para ho makatulong dun sa mga naabuso nga ho ng mga online lending apps, no, and babigyan din ho kayo ng konting tips or konting knowledge, no, sa mga batas po or memorandums na nakakasakop po sa pagpapautang at paniningil. Okay? So, sabi nyo na may nag-message ho sa inyo na mga online lending apps, no? At tinatakot o hinaharas ho kayo, sabi nyo po, no? At babayaran nyo naman, no? Kumbaga, gipit lang po kayo. O mag-iipon kayo, no? So, ganun lang, pagka gipit, no? Pag-ipunan, no? Okay, mapunta ho tayo dun sa inyong katanungan. Okay, ito hong tanong po ninyo, no, is investigation officer of online lending companies daw, no? Possible case daw po is yung 2016 revised rule of procedure for small claims cases. Okay, at under daw ho nung rule na yon is makukulong daw po, no? So putulin ho muna natin doon, okay? Nakakatawa ho kasi, okay? Bakit ngayon pa lang ho sila mag-iimbestiga? Paulit-ulit ho ako dyan, lagi ko sinasabi, no? Ang pag-iimbestiga po, dapat yan, pagkatapos ng application, mag-iimbestiga. Para ho malaan kung may kakayanan yung nanghihiram, bayaran yung kanyang obligasyon. Okay po, kasi hindi naman ho lahat ng tao, no, may karapatan ho, no, na mapahiram ng pera, no? Hindi ho lahat, no? Meron, kaya nga ho may proseso yan eh. Kaya ho tayo may 5 C's of credit. Yung character, capacity, condition, ito po gamit po dyan sa mga maliliit na loan, no, sa personal loan, no. Tapos yung capital and collateral, ito po sinasama to pagka yung mga collateralized na.
Okay? May mga ano ho yan, mga proseso po yan. Kasi ho, i-minimitigate po yung risk, no, na hindi ho mabayaran. Para ho, no, sa dalawang bagay, no, maiwas na hindi makabayad po yung kliyente, pinoprotektahan din po yung kliyente. Kasi mahirap po, kagaya ng ginagawa ng OLA, magpapautang, hayaan na lang, walang sinasabi. Walang credit investigation, whatever. Nakita niyo yung nangyayari dun sa inyo. Di ba? Nababaong kayo kasi hindi kayo well educated. No? Isa ho yun sa ginagawa ng mga legitimate po na lending, financing at bangko. Ini-educate kayo. Kasi ayaw ho nila na kayo kumbaga mapahamak. Kasi kung hindi nyo naman ho talaga kayang bayaran, ba't kayo pahihiramin? Di po ba? At syempre ho, para maprotektahan po yung kanilang puhunan, no, nung lending, financing at bangko, no? Kaya nga sabi sa inyo, hindi ho lahat talaga pinauutang, no? Meron hong proseso yan na ginagawa, no? So dito ho sinasabi nila na mag-iimbestiga ho sila, ba't ngayon pa lang? Dapat ho sa simula ho yan, no? Nandun ho sa simula ng proseso yan. Pagkatapos ng obligation, magka-credit investigate, pagkatapos mag-credit investigate, mag-evaluate, tapos gagawa ho yan ng desisyon. Kung magbibigay ho o magpapautang o hindi. Okay po? Tapos sabi nga ho, ang possible case daw ho is yung small claims. Okay. Tapos, ang debtor daw po is may imprison or makukulong. Kalokohan ho, dahil ho, ang small claims is a civil case lang po siya. So, wala hong imprisonment po dyan. Okay? Maliwanag po yan, ha? Tapos sinasabi din ho nila dito, no, under daw ho dun sa ganung case, no, yung small claims, no, bukod sa ma-imprison, may estafa, fraudster, tsaka breach of contract, no, if negligence found. Ang gulo no? Small claim siya, pero may estafa, may fraudster, may breach of contract, no? Kasi yung hiwalay na kaso ho ang estafa, no, napakahirap pong patunayan yan. Okay, dapat ho ang para ho kayo makapag-commit ng estafa, dapat ho yan may intent naman loko sa pag-umpisa pa lang, no, may deceit na ho kagad. Okay, yun ho ang estafa. Okay, fraudster, gagawa ho kayo, ganun din ho yun sa estafa iba, mag-ano yun di ba? Tapos breach of contract, o sige, nandun na ho tayo, makakumit nyo yung breach of contract, no? Kasi hindi nyo natupad. Kaya lang ho, may fault pa rin kasi yung online lending apps na abusado di po ba? Kasi hindi nyo alam yung obligasyon nyo o di po ba? So, may ano rin. Tapos if negligence found, anong na negligence found? Sabi nga, ito nga lagi kong sinasabi, kung wala namang education o hindi na-educate yung kliyente, no? Paano magkakaroon ng negligence? Kasi dun sa education, no, sa pag-educate mo sa kliyente dun sa kanyang loan, no, kumbaga, mai-instill mo sa isip niya na, ito ang magiging due date mo, ito amortization mo, ito yung binigay namin na interest sa'yo, ito ibabawas namin na processing fee, at ito ang simula ng hulog mo. Wala ho lahat yun Di ba? Kaya ngayon ang nangyayari, nagugulat o nabubulaga yung kliyente na after 7 days magbabayad na. O di ba? O bukod doon, nagugulat darating doon sa kanilang e-wallet o sa bank account nila, napakalaki ho ng kinaltas. Tapos hindi pa ini-explain nga ho yung interest rate na ikinakarga nila. So paano magkakaroon ng negligence doon? Bulag yung pinautang nyo, hindi nila alam kung ano yung obligasyon. Di ba? Yan ho, mahirap dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. Kung ano-ano pinagsasasabi, hindi naman nila naintindihan. Di ba? Tapos, bukod ho doon, magsaserve daw po sila ng investigation team. Anong magsaserve? O baka magpapadala sila ng investigation team. Bakit kailangan lang padala ng investigation team? Diba sabi nga, ang credit investigation dapat sa simula ng proseso. Bakit ngayon sila magpapadala? Tapos ang sabi pa, may coordination daw sa nearest barangay. Bakit nearest barangay? Diba? Kasi
Ang barangay is barangay, kung ano yung nakakasakop dyan na lugar, barangay niya yun. Kahit ikaw, ang barangay mo nandito, no? Kung sakop ka nung barangay na yun, kahit nandun ka sa dulong-dulo, doon ka sa barangay na yun. Oh, anong nearest barangay? Bugok talaga kayo, kahit kailan, Mariusip. O tapos, ano daw, inire-require pa daw kayo na visible at any time. O, bakit? Invisible ho ba kayo? Mga kalokohan nito, mga ano nito, no? Kabugukan talaga, no? Tapos, mabalik ho tayo dun sa barangay, kagaya nung sinasabi ko parati, no? Hindi na ho ito kailangan pang gawin, no? Nung mga organisasyon na kagaya po ng mga online lending apps, no? Ano ho yan? Kumbaga, hindi na ho sila tatangkilikin sa barangay. Kasi nga ho sila ay organisasyon, no? Pwede na ho silang dumiretso sa korte kung talaga hong na ano na nila, nagampanan na nila o na nagawa na nila yung dapat gawin yung para ho makapagsampa sila ng kasong small claims na sinasabi nga ko nila. Oh, hindi yun na ho kailangan ng barangay dyan. Oh, kasi sinimulan nila possible case daw, small claims, tapos ngayon pupunta sa pinakamalapit na barangay. Wala kayong ibang alam talaga kundi mangharas, manakot, mamahiya. Ayan. Tigilan nyo na ho yan, no? Matutuho kayong maningil ng maayos. Ano nangyayari sa inyo? Diba? Ang dami nang hindi nagbabayad. O, diba? O, baka mamaya sisihin nyo, ako may kasalanan. No, hindi, kayo. O, kung hindi nyo ba naman ano eh. Kung yung mga kliyente ninyo, hindi nyo binabarag, no? Hindi nyo tinatakot, hindi nyo hinaharas, at hindi nyo pinapaya, maraming magbabayad sa inyo. O, tsaka dapat sinusunod nyo yung mga kautusan na batas, tsaka yung mga memorandums. Oh. 5 yun. Oh, Privacy Act, the Truth in Lending Act, Ceiling on Interest Rate, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, tsaka yung Consumer Act of the Philippines. 5. Eh, lahat yan, hindi nyo sinusunod. Ayon sa pagkakasunod-sunod yun, ha? Hindi nyo sinusunod yun. Mabugo kayo. Diba? Kayo ang gumagawa niyan, hindi ako or hindi man kung sino pa ang mga content creator, no, na nagbibigay ng tips or edukasyon, no, dun sa mga nanonood po sa kanila, no. Napakarami ho na gumagawa ng content, no, para ho kayo talaga actually mapuksa. No? Lalo na yung mga nawalan na ng lisensya, na revoke, dapat talaga kayo tumigil na eh. No? Yung revoke na lisensya nyo, tumitira pa rin kayo eh. Diba? Sagad sa buto ka mga kawalangyaan ninyo eh. Itigil nyo na ho yan, no? Kasi wala naman no patutunguhan yan eh. Ako naniniwala, no, ang buhay, parang gulong yan. O sige, nasa ibabaw kayo ngayon. O, gumugulong kayo. O pag umikot yan, at ikaw ang naplat, todas ka ngayon. Oh. Hindi natin malaman kung saan kayo dadamputin. Oh, kasi ang dami nyo na akong sinalbahe. Oh, simulan natin sa barangay. Sa mga kapulisan natin. Oh, mga abogado, mga judge. Oh, lahat. Lahat yan. Inabuso nyo. Pinaliliit nyo yung mundo nyo. Diba? Ay, nako, ewan ko sa inyo. Kayo ho ang gumagawa, no? Ng nyo, ng sarili nyong multo. Na bandang huli, kayo rin ang matatakot. No? Huwag nyong isisi sa mga kagaya namin gumagawa ho ng mga video. No? Nagbibigay lang ho kami ng karampatang mga suggestion, no? Edukasyon para sa mga nanonood, no? Na mga naabuso po ninyo. Eh, grabe yung ginagawa ninyong mental torture. Oh. Tama ba yun? Idadalin ho yan habang buhay. Anxiety tsaka depression, akala nyo dun lang natatapos yun pagka binarag nyo? Hindi. Habang buhay yung dadalin yan. Oh, wala kayong mga konsensya. Oh, dun ho sa nagpadala, sinabi nyo naman po, no, na pag-iipunan nyo, no, pag pinag-ipunan nyo ho, no, bayaran nyo siya one time at wag nyo na ho siyang ulitin. No, magtanggal kayo ng SIM card, magpalit kayo, pero linisin nyo ho muna yung telepono ninyo. No? Tanggalan nyo ho ng access muna bago nyo burahin, or
Pinakamaganda, i-reformat niyo po yung inyong telepono or bumili ho kayo ng bago. No? Kasi ang naaano nila dyan, yung nahack nila, yung telepono nyo. Hindi ho yung SIM card. So, pagka sinaksak nyo yung bagong SIM card at nandun pa rin yun, matatawagan pa rin kayo. At ang pinaka-importante po is, anuhin nyo yung i-maintain nyo na naka-private po, no, yung inyong mga social media account. No? Anuhin nyo siya, may mga tutorial po, no, sa mga social media, no, sa YouTube, Facebook, tsaka sa TikTok, kung paano nyo mapuprotektahan yung inyong social media. No, kasi napakahirap niyan, no. Bukod ho sa harassment na ginagawa nila, baka mamaya maano pa kayo ng identity theft. No, marami hong ganyan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.